Hello! Magandang araw! Welcome sa panibago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng least common multiple o LCM at greatest common factor o GCF using prime factorization. Naaalala pa ba ninyo yung ibig sabihin ng prime number? Ang prime number ay number na merong dalawang factors. 1 and the number itself. Examples ng prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and so on. So, ang mga numbers na yan ay meron lamang dalawang factors. Kagaya ng 2. Yung factors ng 2 ay 1 and 2. 1 times 2 equals 2. Yung 3, 1 times 3 equals 3. So, yung factors ng 3, 1 and 3. Yung 5, 1 and 5. Wala nang ibang numbers na kapag i-multiply natin ay magiging 2, 3, o 5 yung product. Yan ang sinasabing prime numbers. At yan ang hahanapin natin na factors dito sa prime factorization. Okay, first problem. Let's find the LCM and GCF of 18 and 24. Sa prime factorization, ganito yung ginagawa. Yung numbers 18 and 24. Okay. Ngayon, hanapin natin yung factors ng 18. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, yung product ay 18? Maliban sa 1 times 18. Hindi pwedeng gamitin dito yung 1. Okay, ano yung numbers? Okay, pwede yung, sabihin natin 2 times 9. Diba? 2 times 9 equals 18. Okay, itong 2, prime number na siya. Itong 9, meron pa itong ibang factors. Maliban sa 1 and 9. Meron tayong pwedeng i-multiply na yung product ay 9. Ano yon? 3. 3. 3. 3 times 3 equals 9. Okay, ang 3, prime number na. So, eto ngayon yung prime factors ng 18. Okay, lagay natin sa baba. So, yung prime factors ng 18 equals 2 times 3 times 3. Okay, ito namang 24. Ano yung numbers na kapag i-multiply natin, yung product ay 24? Okay, pwede yung 3 and 8, di ba? 3 times 8 equals 24. Yung 3, prime number na. So, itong 8, hindi pa. Meron pa itong ibang factors. Okay, ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, yung product ay 8. 2 and 4. 2 and 4, di ba? 2 times 4 equals 8. Okay, yung 2, prime number na. Pero itong 4, hindi pa. Kasi maliban sa 1 and 4, meron pa itong ibang factor. Okay, meron pang number na kapag i-multiply natin for yung product. Ano yon? 2 times 2, di ba? Itong 2, prime number na. So, eto ngayon yung prime factors ng 24. Lagay natin. Okay, yung 24. Okay, 2 times 2 times 2. 2 times 2 times 2 times 3, di ba? Okay, ito yung prime factors ng 18 and prime factors ng 24. Tingnan niyo, 2 times 2 equals 4, 4 times 2 equals 8, 8 times 3 equals 24. Sa 18 naman, 2 times 3 equals 6, 6 times 3 equals 18. Sunod, titingnan natin yung common factor
ng 18 at 24. Common factor. Ibig sabihin, factor ng 18 at factor ng 24. Parehong number. Okay, yung 2, di ba? Yung 2 meron sa 18 at 24. Okay, ito 2, dito wala. 2. Okay, dito 3. 3. Okay, itong 3. Pares din. Okay, merong dalawang common factors, yung 18 at 24. Yung 2 and 3. Ngayon, kukunin natin yung LCM. Least common multiple at GCF or greatest common factor. Tingnan mabuti. Kapag LCM yung kukunin natin, lahat ng factors imo-multiply natin. Itong common factor counted as 1. So, ilagay natin 2 times itong 2 times itong 2 times common factor na 3 times itong 3. Okay, multiply natin. 2 times 2 equals 4. 4 times 2 equals 8. 8 times 3 equals 24. 24 times 3 equals 72. 72. Ito yung LCM ng 18 and 24. Okay. Kapag greatest common factor or GCF naman ang kukunin, ang imumultiply lamang natin ay ang common factors. Ito at ito lamang. So, ito counted as 1. Counted as 1, kaya 2 times 3 lamang yan. 2 times 3 equals 6. Ito naman yung GCF or greatest common factor ng 18 at 24. Okay, second example, kunin natin yung LCM at GCF ng 15, 30, and 45. Gawin natin dito, 15, dito naman 30, and dito 45. Kukunin natin yung prime factors ng bawat number. Ano yung dalawang number na kapag i-multiply natin yung product ay 15? Okay, 3 and 5. Diba? 3 times 5 equals 15. Ang 3, prime number. Ang 5, prime number din. Pareho ng prime number ito. So, ito na yung prime factors ng 15. 15 equals, yung factors ay, okay, dito naman sa 30, ano yung numbers na kapag i-multiply natin, 30 yung product? Okay, 5 and 6. Kahit yung 3 times 10, pwede ninyong gamitin. Kasi yung pinakadulo niyan, pareho lang naman yung lalabas. Okay, itong 6, meron pa itong factors. Ano yung dalawang number na kapag i-multiply natin, 6 yung product? Okay, 2 and 3. 2 times 3. Itong 2, prime number. Itong 3, prime number. Ito ngayon yung prime factors ng 30. Okay, yung 30. Okay, 2 times 3 times 5. Okay, ito namang 45. Ano yung dalawang numbers na kapag i-multiply natin, 45 yung product? Okay, 5 and 9. 5 times 9 equals 45. Ang 5 ay prime number. Itong 9, hindi pa. Meron pang numbers na kapag i-multiply natin, 9 yung product, maliban sa 1 and 9. Okay, ano yung numbers na kapag i-multiply natin, 9 ang product? 3, di ba? 3 times 3 equals 9. Okay, yung dulo, 3, 3, 5.
Ito yung prime factors ng 45. Okay. So, yung 45, prime factors, dalawang 3. Okay. 3 times 3 times 5. Ngayon, titingnan natin yung common factors ng 15, 30, and 45. Yung number na meron dito sa 15, sa 30, at sa 45. Tingnan mabuti. Okay, meron ba? Itong 3. Meron din bang 3? Meron? Meron. So, ito, common factors. Common factor, meron pa ba? Meron pa. Itong 5, di ba? Itong 5, o ayan. Okay. Yung common factors ng 15, 30, and 45 ay 3 and 5. Okay, kukunin natin yung LCM, least common multiple, at GCF. Kapag LCM, yung kukunin natin, lahat ng factors ay imumultiply. Ito, yung common factor, ito at ito. Yung common factors counted as 1. Isa lang yung bilang. Okay. So, ito, 2. Ilagay natin 2 times itong common factor na 3 times itong 3 na walang kapares. 3 times itong common factor na 5. Yung product nito ay ang LCM ng 15, 30, and 45. 2 times 3 equals 6. 6 times 3 equals 18. 18 times 5 equals 90. Okay. 90 ang LCM ng 15, 30, and 45. Okay. Ngayon naman, kunin natin yung GCF, greatest common factor. Kapag GCF ang kukunin natin, yung imumultiply lamang natin ay yung common factors. So, 3 times 5 lamang. 3 times 5 equals 15. Ito naman yung greatest common factor o GCF ng 15, 30, and 45.